beloved, Boss Mike Cervera. At gross neck. Sibak na ho, mga kababayan, yung general na nagpaputok at likha ng kaguluhan diyan po sa Senado, mga kababayan. Si Jolly Requesto. Tanggal na! Sa barilan, yan na! Grave misconduct at gross neglect of duty ang mga naging basihan ng ombudsman sa pagsibak sa serbisyo kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kaugnay ito ng nangyaring pamamaril sa Senado noong May 13. Umamin si Aplaska na nagpaputok siya ng warning shot sa mga ahente ng NBI na nasa GSIS building noon. Pero paliwanag ng ombudsman, hindi naman kailangan ang warning shot na pinakawala ni Aplaska laban sa mga NBI agents. Patay ka ngayon! Patay ka! Alam nyo, napansin ko, baka hindi nyo na naman napapansin, masyadong smooth yung, yung pagpapanagot, no? Ang smooth ba? Hindi ho yung biglaan na, ikaw, may nagawa ka. Hindi, Si Pangulong Bongbong, itong kanyang gobyerno, pag nagpanagot ho ng mga may kasalanan, talagang sigurado, no? Sisiguraduhin na mawawala ka, Ano masasabi nyo rito, mga kababayan ko? Kasi kita nyo, mga kababayan, nung ini-interview ho yan, feeling strong pa, no? Akala mo talaga nakasandal sa pader, no? Mga kababayan, no? Slowly but rock. Di ba? Kapag ka Violetar, nung nagsasalita yan noon, slowly but surely, napakayabang. Akala mo talagang matibay yung pader na sinasandalan. Nung binanatan, mga kababayan, ito hong liderato ng Senado, napalitan si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, giba lahat Giba lahat. Lahat sila, mga kababayan, walang nasabi. Di ba lahat ang yayabang? Robin Padilla, ang yabang-yabang. Gustong sapakin si Kiko Pangilinan porque naging majority lang sila, di ba? Yabang ni Robin Padilla. Naging sangga-sangga nun bigla, no? Naging majority lang sila. Naging sangga-sangga nun ang putang ina. Tapos, mga kababayan, ayun, lahat sila. Yung pong magkapatid na Bilyar, ganun din. Ganun din, lalo itong si Pia Cayetano. Hindi nyo kami kinamusta. Diba? May padramang ganun, mga kababayan, Ay, nako. Nasaan na ngayon? Yan ang sinasabi natin, mga kababayan, na kapag ka ikaw ay umasa, Maribel Rueca, kung ikaw ay umasa sa iyong mga pinapadrino, mahirap yan. Dahil walang sino man ang panghabang buhay na mananatili dyan. Diba? Saan? Sa kanilang pwesto. Kita niyo, mga kababayan ko, hindi nila magaya si Manong Bongbong. Diba? Hindi nila magaya yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong. Walang yabang sa katawan. Kasi naniniwala, kasama na ako, naniniwala kami, hindi panghabang buhay na magiging leader. Kung maaari lang, bakit hindi, di ba? Hindi magiging habang buhay na magiging leader si Pangulong Bongbong. Pero yung pagmamahal at pagsuporta natin sa kanya ay yun yung panghabang buhay. Tama. Magkaiba kasi yun Di ba? Yung aasahan, yung posisyon para maging matibay. Hindi ho. Kami ang panghabang buhay, yung pong pagsaporta namin sa kanya. Hindi po yung kanyang tinitignan naming posisyon niya kasi presidente siya. Kayo kasi tinitignan ninyo
yung posisyon ng mga sinusuportahan ninyo. Bobo kasi kayo. Tayo pag sumuporta, doon po sa tao, hindi sa posisyon. Tandaan nyo yan. Diba? Yun po, mga kababayan, magkaiba po tayo sa mga bobo at tangang taga-suporta ng mga Duterte. Oo. Ayan, tuloy. Daw ito ng panik at peligro sa lahat ng nasa Senado noong araw na yon. Yeah. Matatandaan, nasa loob din ng Senado si Senador Bato de la Rosa nang mangyari ang putukan kung saan matunog ang umunoy pag-aresto sa senador. Matapos ang insidente, umalis siya ng compound at ngayon pinag-aanap pa rin dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ngayon, di ba yan ho yung dahilan ng pagkakatakas nung pong kalbong senador na hindi na ho makapagpakita. Wala pong iba kung hindi si Bato de la Rosa na mukhang hindi na nakakalabas ng bahay niya. Di ba mga kababayan, ano? Si Bato de la Rosa, wala ng kalayaan. Bakit? Yung kanyang ikot sa mundong ibabaw, paikot-ikot lang sa silid niya. Kung hindi sa silid niya, sa loob lang ng bahay. Kung siya naman ay lalabas, mga kababayan, kailangan magsuot ng wig at mag-makeup siya. Tama, mga kababayan ko? Ganon, mga kababayan. Nako, yan po, ayan si Bak. Harinawa. Ano masasabi nyo rito? Grave misconduct at gross neglect of duty ang mga naging basihan ng ombudsman sa pagsibak sa serbisyo kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kaugnay Nako, ito yan ng nangyaring pamamaril sa Senado noong May 13. Umamin si Aplaska na nagpaputok siya ng warning shot sa mga ahente ng NBI na nasa GIS. Ayan na mga kababayan. Oo Junjun Adventure, marami tayong mga ibibigay. Huwag kayong mag-alala. Inaantay ko lang. GSIS building noon. Pero ayan ho yung sinasabi nila na nilulusob daw ang Senado. Yan, paalala ko lang sa inyo Kim Cerezo paalala ko lang sa inyo mga kababayan ko. Ito po yung kanilang drama na kung saan nag-brown out daw Evangeline Camilosia, na kung saan naka-live silang lahat, na kung saan si Aimee panay din, kung ano-ano sinasabi sa live niya. Si Alan Peter Cayetano, ganun din. Kung ano-ano ang sinasabi sa live niya. Di ba mga kababayan, naalala niyo yun? Lahat sila, pati si Jinggoy Estrada. Sa live ni Jinggoy, doon narinig yung itago daw yung CCTV. Natandaan nyo? Huwag kayong makakalimot! Nakakalimutan nyo kasi yung mga nangyayari. Chanel Paris naalala nyo yun? Emma Ordonez? Ngayon, yung sabay-sabay silang nagla-live na brown out daw, pinatay daw ilaw, pero yung kwarto bukas ang ilaw, mga ganon. Marami, mga kababayan. At yung pahayag ni Alan Peter Cayetano na tumatak sa isipan at sa kwento, mga kababayan, we are under attack! Natandaan nyo yun? Yung we are under attack niya? Mga kababayan, na drama lang pala nila yun, mga kababayan, never forgotten yun. Siyempre, dapat, wag niyong kakalimutan, Rebecca Sanchez. Ano nangyari? Mga kababayan, ngayon nalaman natin ang totoo. Moro-moro lang talaga. Hindi tayo nagkamali, Janet Valenzuela. Hindi tayo nagkamali, Alicia Duran, sa hinala na moro-moro lang ng grupo ni Alan Peter Cayetano yung mga nangyaring yun. Tang-inis. Puro drama, mga kababayan, ng mga alam. Yung pala, style para makatakas si Bato de la Rosa. Yun ang nangyari. Kaya etong si Alan Peter Cayetano at si Robin Padilla, nagdidelikado ito, mga kababayan. Pagtapos, ito ako naniniwala, pag natapos ang impeachment,
pag natapos ang impeachment trial ni Sara Duterte, lagot itong mga ito. Ako naniniwala makukulong itong mga ito. Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, ay nako. Oo, si Robin Padilla dahil yan matigas ang ulo, si Alan Peter Cayetano baka makaligtas pa. Baka lumuhod yan sa Malacanang Lumuhod at pangako-pangako na naman ng kung ano-ano. Ilalaglag na yung kampo ni Sara Duterte lalo. Ibabaon ni Petra. Balimbing yun mga kababayan. Ngayon kakampi mo. Huwag mong asahan panghabang buhay mong kakampiyan. Hindi katulad ko. Pag kakampi nyo ko, habang buhay nyo kong kakampi. Maaaring hindi tayo magkakasundo sa ibang mga pananaw at opinyon. Lalong-lalo na kay Martin Romualdez. Pero magiging kakampi nyo ko habang buhay sa ibang pagkakataon. At hindi lang sa ibang pagkakataon, kung hindi sa maraming bagay. Diba, mga kababayan ko? Hayaan na natin, wag na natin pag-usapan si Martin. Kung hindi naman natin pagkakasundoan. Nako! Di ba? O, doon na lang tayo sa pagkakasunduan natin. Ganon. Ganon ang totoong tao. Hindi ho yung konting bagay lahat na lang mali sa'yo. Walang perfectong tao Oh. Yung maliit na bagay na yon, gagawin mo na yun na yung kabuuan ng pagkatao ng isang tao, ay mali ka. Wala nang pagkakaiba sa mga DDS yan. Pero kung sisilipin mo, yung mga bagay naman na mabubuti na mga ginagawa niya, edi, sakto. Di ba? Amanti Yugaw, hanggang kay Sandro Marcos tayo. Yaan, mga kababayan. Nagets nyo na yan, Tanggalin na natin yan. Isa pa, mga kababayan ko. Eto, I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalanghin. His picture will be taken as he appears in public. Ayan, mga kababayan, maliwanag ho yung sinasabi, sabi ho ni Manong John Vic, hindi daw nila wawalang hiyain yung pong buhok ni Marcoleta. Sa mga nagtatanong, ang dami pang nagtatanong sa akin, iisahin ko na lang ang sagot dito. Eto ho ang sagot, mga taga-Baguio. Kaya daw ho hindi tinanggal yung pong pilukan ni Marcoleta nung nag-mugshot, bilang na lang daw po yun. Kasi feeling nila, wawalang yain na daw nila si Marcoleta Di ba, mga kababayan ko? Ayun, tingin ko, si John Vic, tama lang din naman yung ginawa. Na hindi na ho nila winalangya yung peluka ni Marcoleta. Ang tanong, ito ang tanong. Kung sakali ba, administrasyon ng mga Duterte, ganun din kaya ang gagawin nila? Kapag nahuli nila, halimbawa si Marcoleta, na may kasalanan sa batas, ganun din kaya respeto ang gagawin nila kay Marcoleta kung Duterte ang presidente? Sige nga ho, mga kababayan ko. Tingin ko hindi ganun. Ipapahiya nila. Di ba? Ipapahiya nila yan. Kapag ka Duterte ang presidente, ipapahiya. Tapos matutuwa yung mga taga-suporta nila. Taga-suporta naman tayo ng hindi pinapanigan ni Pangulong Bongbong, pero tayo, sang-ayon. At tayo ay walang masamang tinapay kung hindi ho tatanggalin yung piluka. Dahil tayong mga sibilisado, tayong mga nakakaunawa, ang gusto lang naman natin ay mapanagot sa kung ano yung nagawang kasalanan sa mga batas natin. Di po ba? Kung ano man yung mga nalabag sa mga batas natin na dapat
ay pinapanagutan. Yun lang tayo. Di ba, no, Virginia Romero, ano? Di ba? Oh, yun lang tayo, okay na yun. O ngayon, sabi nga natin, mga kababayan, hindi pa ba kayo nakakahalata, mga DDS? Yung tinatawag ninyo na weak leader kayo ng weak leader, ayan, ang tinamo ninyo. Saan kayo ngayon? Weak leader kayo ng weak leader, pero ang Pangulo, baliktad yata. Halos lahat na yung nagsalita na weak leader ang Pangulo, halos lahat na yung in-underestimate ang Pangulong Bongbong, karamihan nakakulong. Tama, mga kababayan? Si Kibuloy, si Digong, weak leader daw, sabi ng magtropa na yan. Ano na nangyari? Nakulong silang dalawa, una. Di ba, Miras Channel, Wendy Kuha, Melvin Acacio, Rowena Pacasioco, wala, nakulong sila. Kaya mga kababayan, tigil-tigilan nyo na yung paka-weak leader kayo ng paka-weak leader. Nako! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.